So update ko lang po kayo mga kamanok dito sa ating mga sisiw. So eto na po yung binaba natin mga kamanok, na kung matatandaan ninyo yung nandun sa nakaangat na kulungan. So yung tinamaan ng coccidiosis na ginamot natin, at eto na sila. So far naman napakaganda ng kondisyon nila dito. Bali eto po yung dalawa na pinakawala natin. Bali sinama ko na rin sila dito, at ayan na sila, malalaki na rin. Gawa ng kaya ko naman sila kinulong dito, panay ang ulan. So alam naman natin mga kamanok na pag panay ang ulan tapos nakagala yung ating mga sisiw na ganito, panay din ang inom nila kung saan saan. So makakakuha sila ng sakit, yung mga pangkaraniwan na sakit na salmonella, yung mga foul cholera na yan. So makukuha nila yan dyan sa labas. So mainam na kulungin na lang natin sila. Kung may malaki naman tayong kulungan na kagaya nito, so mainam na lang na dito sila para hindi sila magkasakit. Bali ngayon panahon ng breeding season mga kamanok. So yung iba naghahanda na ng mga kanilang mga pulit, mga tanda, mga broodcock, kung ano yung gagamitin nila. So may nagtanong po sa atin mga kamanok kung may puro daw pong manok, kung may purong lahi ng manok. So para sa akin mga kamanok, lahat po ito ay galing sa crosses. Kung may puro man, siguro yung nagbibreed talaga na matagal na panahon, so ibinabalik-balik nila yung mga anak nila doon sa kanilang tatay, lolo, ganyan. So para mga pagpapuro ka, kailangan mo mag-inbreeding. Katulad nitong ganitong isang manok mga kamanok, ito. So ibabalik, pag nanganak siya, ibabalik mo lang sa kanya yung anak niya. Tapos yung anak niya, yung magiging anak nung anak niya, so anak nung anak niya, so lolo na siya o lola na siya, ibabalik mo lang ulit sa kanya. Tapos yung magiging anak nung apo niya, ibabalik mo lang din ulit sa kanya. So mga 5 times siguro, so magiging seed fowl na siya. So ganun po yung pagpapapuro. Walang halong ibang bloodline, kundi pabalik-balik lang. Ang magiging disadvantage naman nun mga kamanok ay yung liliit yung magiging anak nila. So bagaman napapataas mo yung lahi na kung saan siya talaga nanggaling, kung ano yung bloodline niya, is lumiliit naman siya para magkaroon ka ng pure na kung ano mang lahi o kung ano mang bloodline na gusto mo. So ganoon yung pagbibreed mga kamanok. Sa aking pamamaraan yun mga kamanok, pero sa iba ay awan ko lang kung ano yung pamamaraan nila. So kaya pag sinabi sa yung pure, matangkad, mahaba ang paa, parang ano, hindi ka panipaniwala yun, kasi kaya nga pure so maliit siya. Dapat seed fowl, kailangan mag-inbreeding. So para naman lumaki yung in-inbreed mo, kailangan mo silang i-cross sa parehas na linyada pero ibang pamilya. So yun, sa ganung pamamaraan mga kamanok ay hindi lalayo yung lahi nung manok mo, o hindi lalayo yung itsura, hindi lalayo yung galaw nung iyong binibreed. So kagaya nito, ayan, ito po magkapatid. So ang nanay nito ay ganitong kulay, makikita naman po ninyo sa previous video ko yan, ganitong kulay. Tapos ang tatay nito ay yung bulik na puti ang paa. So sila po ay pure na magkapatid sa nanay. So ang ginawa ko, pinagpares ko sila, eto yung lumabas. So ang disadvantage naman mga kamanok, kapag nagpares ka ng pure na magkapatid sa nanay o kaya sa tatay,
ayan yung magiging resulta. O, ayan o. Ayan mga manok, makikita nyo yan. Kabig. Kabig yung daliri niya. So may mga abnormality talaga na lalabas kapag nag-inbreed ka. So magkapatid sila, pinagpares ko. So inbreeding yun. So yan yung lumabas, may abnormality. So itong ganitong pagbibreed mga kamanok, pang materyales. Kung gusto mong magkaroon ng pang materyales, bakit ko naman po siya in-inbreed dun sa kapatid niya? Gusto ko po yung laro ng nung bulik, at para hindi po mag-iba yung laro niya at mapanatili ko na ganun pa rin yung laro niya, kailangan ko siyang i-inbreed sa malapit sa kanya. So hindi pwede yung nanay ng bulik dahil panahong siya ay naglilimlim. So doon ko na lang binalik sa kapatid. So yan yung lumabas mga kamanok. Sa usapang pagbibreed mga kamanok, sa tagal ko na rin nag-aalaga ng manok, kumbaga napapag-aralan ko na din kung paano yung tamang pagbibreed, kung ano yung ibabangga ko, kung ano yung kulang doon sa inaalagaan kong manok. So matagal na panahon nga lang, pero hindi ko naman po sinasabing eksperto ako sa ganitong pagbibreed. So mas marami pong eksperto sa atin. Ito lang naman po ay base sa ating experience. So dito po sa pagbibreed, trial and error po tayo dito. So wala pong perfecto dito mga kamanok. So sana po ay nabigyan ko ng kasagutan yung tanong po nung isa nating followers at subscriber. So hanggang dito na lang po yung video natin. Marami pong salamat sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.